Hello minasan! Konnichiwa! Welcome to another day in my life dito sa Japan. And Sunday nga today, so andito na naman tayo sa aming bigla-biglaan at walang kaplano-planong araw. And samahan nyo kaming mag-food trip, mag-nature tripping, and syempre mag-road trip papunta sa Nikko. Kaya naman, let's go! And it's Sunday today, pero wala pang 8:30 ay nasa labas na ang mga person. Kasi naman, pagising ko pa lang, sabi ni Kamahalan ay mag-ayos na daw ako dahil aalis kami. Ayan na naman siya sa kanyang ora-oradang pagyayaya. So, hindi pa ako nagko-coffee, kaya dumaan kami ng Family Mart para bumili ng coffee dahil I cannot start my day without a coffee. And ayan nga, sabi niya ay magsa-site visit daw kami sa Machida. Ayan, malapit na yung Machida sa Yokohama. So, ayan nga. And after niya mag-site visit, tinanong niya ako kung may gusto daw akong puntahan kasi after that ay wala naman na siyang lakad. And sabi ko, wala naman dahil wala ako sa mood matlaboy that time kasi masakit ang ulo ko. I'm not feeling well. And nagkamali ang lola niyo dahil pag siya ang nag-decide, ayan na nga, kung san-san na kami mapapadpad dahil sabi niya, punta daw kami sa Tochigi. Alam niyo ba kung gaano kalayo ang Tochigi sa Machida? Kabilang side lang naman. Ayan. Buti na lang very convenient sa Japan. Alam mo yung talagang kahit saan ka magpunta, hindi ka naman mata-traffic. Ayan. So, ayan, punta tayo sa Tochigi para lang kumain ng lunch. May kinakainan kasi kaming lunch ng soba restaurant dyan sa Tochigi, and matagal na siyang restaurant, and yung soba niya is handmade. So, masarap siya. So, lagi kaming kumakain doon. And sikat siya sa Tochigi. So, pagka sinearch nyo naman siya sa YouTube, lalabas siya kaagad. Inaka-chaya soba. So, makikita nyo doon yung address. Parang lumang bahay lang siya na ginawang restaurant. Pero grabe, the best to. Kaya pag napunta kayong Tochigi, punta kayo dito. Yan, hindi ko na na-picturean or na-videohan yung loob kasi maraming kumakain lunchtime. And syempre, nakakahiya naman sa kanila. Alam niyo naman ng mga Japanese, very private. So, ayan siya. From loob, makikita mo yung labas kasi ano lang siya, glass lang siya yung mga kapaligiran niya. So, ayan siya. And eto na yung aming soba and tempura. Alam niyo ba yung tempura na yan? 400 yen lang yan. Ang dami, diba? Iba't ibang klase ng tempura. And ito na yung sinasabi kong soba. Soba daikon. Daikon yung kulay puti. And ang sarap niya kasi chewy siya. And basta iba yung lasa niya. Parang pure soba powder yung ginamit. Basta ganun. Ang sarap. Very lasang probinsya. Ano nga ba lasa ng probinsya? And ayan nga. Itadakimasu. Yummers! And yung soba pala niyan is 2,400 yen. Ayan. Ayan yung parang 5 takal kung tawagin nila. So, madami siya. And after namin mag-lunch, ay akala ko uwi na kami. Pero ibang way ang binabagtas ng inyong Kamahalan. Nang tinanong ko kung saan kami pupunta, sabi niya sa bundok. Hindi ko naman alam kung saan bundok, so sabi ko bahala ka nga, pero nang mapansin ko ay nako, ang way namin ay papunta na sa Nikko. Ayan, yung Nikko ay sikat na tourist spot din dito sa Japan. So pagka napunta kayo dito sa bandang part na to ay pasyal din kayo sa Nikko. Maganda yung temple nila dyan. Nakapunta kami dyan parang mga 2000, first time ko magpunta dyan, 2018 yata, basta ganon. And nagustuhan ko dyan, maganda yung temple nila dyan, and malamig dyan. Actually, ng time na yan sa Tokyo is around mga 36-37 degree. Pag akyat namin dyan, 22 degrees. So, very masarap and refreshing pag umakyat ka ng bundok. Ayan, ang ganda pa ng madadaanan mo. So,
So, ayan siya. Ang ganda ng mga madadaanan mo, nakaka-relax. Yun nga lang, pasikot-sikot talaga dahil bundok nga. Muntik na akong tumawag ng uwak. Muntik na akong tumawag ng uwak at humingi ng plastic. Charot. And ayan siya. Ang ganda, diba? Dadaan namin mga river. And dahil sa handingan, dami nangingisda nung time na yan. No? Tsaka mga nagka-camping-camping sila dyan. Sushi! Ayan. Ang lamig kasi. Ayan, 22 degrees na nung time na yan. Kaya, ang sarap mag-open ng window lang. So, yun nga lang. Ayan nga yung sinasabi kong dadaanan nyo. Good luck sa bituka ng manok. Charot. And ayan na, after nating dumaan sa mga bundok-bundok, eto na, nandito na tayo sa pinaka main spot ng Nikko. Ayan, maganda yung temple nila dito. Hindi pa ako nagva-vlog-vlog nung nagpunta ako dito before. So, parang puro picture lang ang meron ako dun sa temple nila. Pero hindi tayo pupunta ngayon dun sa temple kasi nga driving lang tayo and kailangan din namin bumalik ng Tokyo ng time na yan. Good luck na lang sa pagbalik namin ng Tokyo, no? Abutin kami ng mga siguro 3 hours from Nikko to Tokyo. So, ayan. Pero papasyal tayo dun sa falls. Maraming falls dito sa Nikko. And ang daming ang foreigner ng time na yan. And sayang lang kasi biglang umulan. And ayan, kita nyo basa ang krasada. Pero okay lang kasi sobrang init nga sa Tokyo. So parang na-refresh kami nang umakyat kami dyan kasi very, tawag dun, ano ba sa English yun? Sushi. Sushi. Basta ganon, malamig dyan. Ayun siya. And ayan yung pinaka-lake niya. Lake yan. Hindi siya dagat pala. Lake siya and may mga nagbo-boating dyan. So may pwede kayong i-rent na boat dyan. Para mag-enjoy the whole day. And ayan yung sa pinaka-temple niya. Nadadaanan natin siya sa right side. So punta kayo dyan pag napasyal kayo sa Nikko. Time here. We've been here before. Let's go. And we're here in Ryuzu Falls. Ayan, kakain sana kami kasi gusto ko ng something sweet. Kaya nga lang, ang daming tao, sobra. Wala kaming maupuan. So, nag-video na lang ako sandali ng falls. Ayan, may maliit na falls dyan. And meron pa palang isang falls. So, sabi ni Kamahalan, ay doon na lang daw kami. Dahil pwede rin naman kumain doon. So, medyo malapit lang din naman yun. Mga ilang kilometer. Walang kilometer. Ilang meters lang from there. So, ayan siya. Ito siya. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Hindi ko na check yung name niya. Pero pag pumasok ka dito, ay kailangan mo magbayad nagbayad kami ng 500 yen dun sa gate. Dun sa guard. So, ayan siya. Ayan, ito naman, sobrang taas ng falls na to. Sobra. And, ang lamig din dyan. Ayan siya. And, very relaxing yung view. Pero parang bawal naman maligo sa kanya. I'm not sure. Kasi wala naman naliligo. So, ayan siya. And may mga pagkain nga rin pala dito sa pinaka-restaurant nila. And pero syempre ito yung pinaka-paborito ko. So ito yung bibilhin namin. Favorite ko yung fish na yan kasi. Yung ayu. Ang sarap-sarap niyang fish na yan.
I'm not sure kung may ganyan tayo sa Pinas. Pero iba kasi yung lasa niya. Talagang malinamnam yung fish niya. And hindi siya malansa. So, yan. Sarap-sarap. Yummers. Itadakimasu. And after nga namin mag-eat ay binibilisan na namin dahil kailangan na namin makabalik ng Tokyo. Dahil mahirap abutin ng gabi dun sa bandang bundok dahil medyo maulap nga dahil maulan. So, ayaw namin magpaabot ng dilim. Pero tumigil muna kami saglit dito sa may bandang lake. Dahil sabi ko para maipakita ko sa inyo. Ayan siya. Ang ganda ng view, 'di ba? Medyo maulap nga lang and hindi sunny. So, medyo madilim-dilim ang kapaligiran. Pero maganda ang view. Yan, pwede kayo mag-rent dyan ng boat. May mga nagpapa-rent dyan. So, pwede kayong sumakay. Maulap. So, ayan na nga. Magpo 4:30 na. So, kailangan na nating makabalik ng Tokyo dahil medyo mahaba-haba ang ating biyahe. Aabutin tayo siguro ng mga 3 hours pabalik ng Tokyo. And actually, Mia, mga inabot kami ng mga ganong oras kasi umalis kami dyan mga 4:30. Nakarating kami ng Tokyo is mga past 7 na. And by that time, ayan, yung mga oras na yan, ay tawag na rin ng tawag yung isa naming kaibigan na naghihintay daw siya dun sa lagi namin pinupuntahan na izakaya. So, inintay niya talaga kami. Yun nga lang, tingnan nyo naman ang aming babiyahihin. Sobrang mahaba pa siya. And ayan na, from Nikko to Adachiku. So, ayan, 137 kilometer. So, ayan ang aming biyahe. And buti na lang talaga inintay niya kami, mga past 7. So, pagdating namin doon, ay bangingin na siya. So, ayan, to end our night, as usual, yummers! Yun lang, and thank you sa pagsama nyo sa aming driving adventure. And until next time, thank you for watching. Mata ne!